Hindi po yung mga binitawang salita ng veteranong journalista na si Mr. Jason sa patungkol po sa pag-promote ni Marcos Jr. dito po kay Mr. Diwata kay Torre bilang incoming new PNP chief, mga kababayan natin. Dahil ika nga, sinunod daw po ni Torre kahit baluktot na utos dahil sa kanyang pangarap na maging PNP chief. Sabi nga po natin, mga kababayan, na itong si Torre ay maraming papanagutan pagkatapos po ng administrasyon ni Marcos Jr. Kasi sa totoo lang, yung naobserbahan po natin, mukhang untouchable kasi ngayon si Torre dahil protektado po siya, hindi lang ni Tambi, kundi itong si Marcos Jr. Anyway, puntahan natin, mga kababayan, ano po ba yung mga komento ng veteranong journalista na si Mr. Jason Sa, mga kababayan. At ginawa niya lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, talagang sinunod niya. Kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. Kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Doon sa mga karanasan, naging karanasan nitong si General Torre, ay magiging katanggap-tanggap ba sa mga kababayan natin ang bagong hepe ng PNP? Although, siyempre, mabango at makatanggap-tanggap siya, tulad ng sabi mo, sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa mata ng taong bayan, papaano yon makakaapekto? Ewan ko lang, more than taong bayan, ang una siguro magiging bagay na dapat tingnan ni Mr. Torre ay paano niya mabubuo, yung kalooban ng Philippine National Police mismo. Kasi let us face it, may mga nasagasaan siya riyan, Unang-una, yung mga senior sa kanya, tatlo yung most senior sa kanya, tatlong lieutenant general. So, tatlo pala yung mga matataas kay Torre. So, tingnan natin kung paano sila mag-react. Talagang binibigyan talaga ng protection actually ni Bongbong Marcos itong si Torre. Kaya ginawa po siyang PNP chief ngayon. Alam naman natin, na parang kay Gibo, ang sabi po ni Bersamen, ay hindi pwede na hindi ibalik yan, hindi i-retain yan, hindi pwedeng tanggalin yan si Gibo. So parang nagpapakita lang kung pagtitingnan po natin yung sinabi ni Bersamen na takot sila na tanggalin, or hindi ibalik yung mga nag-courtesy resignation na mga miyembro ng kabinete ni Marcos Jr., yung mga taong involved, sangkot sa di umano'y illegal na pagpaparisto kay President Duterte. At itong promotion ni Torre ay kasama na dyan, mga kababayan po natin, And kita naman po natin kung paano pong gawing berdugo o askal na ni Bongbong Marcos itong si Torre para gawing taga-tahol, taga-kagat kung kinakailangan. And nakita natin kung paano niya po pinasok ang QGC, kung paano niya po sa pilitan, na inaresto si President Duterte at muntik niya nang sinaktan, mga kababayan natin. Tapos may mga tauhan yan, may mga kakampi rin yan. Tapos merong mga idealist din na mga junior officers na alam naman natin na pasikreto lang kung magreklamo, pero so isa yan sa unang dapat niyang asikasuhin, kasi kung hindi niya maasikaso yun, malaking problema. Remember, meron ng lamat at ito ay pinakita na sa pamamagitan ng absentee voting, Yan. Tama po, absentee voting. Nakita natin yan, mga kababayan, na Duterte po yung majority ng binoto ng men in uniform. Absentee voting, kung saan yung men in uniform, police included, ay nagsabing talagang ayaw nila doon sa mga bataan ng presidente. Tama. Ito, hindi lang bataan, talagang lahat ginawa na niya, Lahat ginawa niya. Lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, at kung sino pa sinasabi lang mga reyna sa may BGC, talaga sinunod niya. Reyna? Sino ba yung reyna na yan? So, kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. At hindi ko naman minamasama yun sapagkat ambisyoso yung tao . Wala kang magagawa,
Talagang, kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Opo. Pero sa inyo po, Sir Jay, yung nakikita, yung ginawa ho ba ni General Torre, yung mga nabanggit po ninyo, nagdulot ho ba ng positibong imahe dito sa pangkahalatan sa Philippine National Police? Hindi lang sa PNP, masamang image din ito sa international. Kasi can you imagine somebody who rendition the former president, who is most beloved not only by Filipinos but even foreigners, has been promoted, no, to head the national police. So malaki talagang malaking step ang gagawin nila to erase this, no? Kung alisin nila o mapapaniwala nila ang taong bayan, more especially the rank and file in the Philippine National Police. Hindi. Yun, so mukhang matinding challenge pala, no? Akala natin okay na itong pag-promote kay Torre. So base po dito sa mga komento po at sinasabi po na Sergi Sonsa. So marami pa palang kakaharapin ng mga challenges itong si Torre. Particularly po, no, marami pala siya mga senior officer na naapakan ngayon. And of course, ang pag-promote kay Torre, nakita naman po natin, no, hindi lang po yung mga Pilipino yung hindi nagalit no, parang pinagtatawanan lang po yung pag-promote kay Torre. Kumbaga, napaka-controversial po itong pag-promote kay Torre dahil alam naman po natin kung ano po yung mga trabaho ni Torre, no, bago po siya ginawang PNP chief ngayon itong si Bongbong Marcos. Obviously, from the start pa lang, no, alam naman natin na palitan itong si Marvel o magre-resign na or magre-retiro na. Alam naman natin kung sino po yung naiisip na gagawing PNP chief nitong si Marcos Jr. And of course, no, binabackupan din po ni Martin Romualdez itong si Tambay dahil kita mo naman kung paano magtatrabaho against sa mga Duterte at kung paano po siya magsalita ng bastos, no, sa ating Vice President and kay dating President Duterte doon po sa ginawa niya sa QGC at kung paano niya hindi nirespeto yung mga ordinaryong Pilipino, no, mga kababayan po natin. And titingnan po natin, sabi nga ni Sergi Sonsa, kung paano nila mabubura itong mga masasamang imahe na ginawa nitong si Torre, no, sa hanay po ng kapulisan. At tandaan natin, no, nasira po yung imahe ng PNP. Marami po sa mga PNP na hindi rin pabor sa ginawa kay President Duterte. At hindi man sila nagsasalita, hindi man po sila, no, nagpapahayag sa pamamagitan ng mga social media or mainstream media. Pero nakita natin yan sa resulta po ng eleksyon. Kung paano po sila, no, nagprotesta sa maling ginagawa ng Marcos administration, maling ginagawa, no, ng PNP sa ating bansa, sa kay President Duterte, kay Vice President Sara. Pinakita nila na sila po ay sinusuportahan si Vice President Sara sa pamagitan ng pagboto ng mga ini-endorso ng mga Duterte. And tingnan natin kung ano po yung magiging impact po nito, no, sa ating bansa sa mga susunod pang araw. So far hindi pa nakaupo si Torre, mga kababayan po natin, at kung ito po ba ay magagamit nila against sa mga kalaban po nila sa politika. Okay, so yan muna. Maraming salamat po. Napakagaling talaga mag-comment ng veteranong journalista na si Sergi Sonsa. Mabuhay po kayo, Sergi. Thank you and God bless po, mga kababayan.